Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Medyo ang oras po natin ay oras na ng pamamahinga. Marami na po sa atin ang nasa kalagitnaan na po ng pagtulog. Well, I do not know kung meron pa po sa atin ang nakakarinig nito, but I know uh, in either way, alam po natin na ang salita ng Diyos ay kinakailangan ipahayag season or out of season. So sa inyo pong paghimbing, naway samahan po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah chapter 55 verses 11 to 12, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it." So, hindi po kailanman masasayang ang mga salita ng Diyos. In one way or another, hindi man po ngayon marinig in actual, but in sometimes, mapapakinggan po ito. And greetings po sa lahat. Magandang gabi mga kapatid ko dyan kay Kristo. Sa lahat po ng naaabot nito, sa iba't ibang panig ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labas po ng ating bansa, good evening po. May the grace and the love and comfort of God be upon us always. Let us pray. Our great God and loving Father, thank you so much, Lord, for this opportunity na makakagawa na naman po kami nitong pagnilay-nilay sa inyong mga salita. Gabayan mo po kami. May your word, Father, strengthen us, give us comfort. Inspire us, O God, to continue doing the things for your glory and honor. May mga times po na nanghihina kami, may mga times, Lord, na nawawalan po kami ng gana. But thank you so much, O God, because the Holy Spirit within us always give us the spark to serve you. Forgive us of our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Muli po, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay ating pagsasalu-saluhan ang mga salita ng Diyos na makikita po natin dyan sa 2 Timothy chapter 1 verse 14. Ang mga salita po ng Diyos ay nagsasabi, "That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us." Salamat sa mga salita ng Diyos na ating binasa at napakinggan. Isa po sa pinaka hindi gaanong attractive sa ating buhay bilang Kristiyano, yung pong usapin ng tinatawag nating responsibility. Di ba po kapag merong gawain na nakita nating inihahain sa loob po ng ating iglesia, ay ang minsan pong o yung pinaka most common po na response natin is
magtuturuan tayo. Sino ba ang dapat gumawa? 'Di ba po, walang 'pag magtatanong kunyari, ang ating pastor, meron tayong gagawin na isang ministry. So, sino ang magbo-volunteer na mag-lead? So, ang hirap pong magtaas ng kamay at personally, mag-volunteer na ako. So, ang pinaka-immediate reaction natin is kapag meron ng responsibility na magpa-pop up, magtitinginan tayo at sabay sabi na pwedeng si Juan o si Pedro pwede dyan. Wag lang ako kasi busy. So, yan po ang isang bagay na dapat po nating bigyang pansin bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos na as a child of God, hindi po pwedeng maka-escape tayo or maiwasan natin yung pagharap sa isang responsibilidad. So, dito po sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 14, binigyang linaw po ni Apostle Paul kay Timothy. And not only limited to Timothy but to all of us that there is a charge to keep. Ibig sabihin, meron pong isang responsibilidad na iniatang po sa atin bilang anak ng Diyos na kinakailangan nating i-carry on. So, other term po dito sa responsibility is a charge. Webster Dictionary define it as the state of being responsible. Ibig sabihin, kapag may responsibility na, kasama na po dyan yung accountability. And, of course, pag may accountability, answerable tayo. Kapag kung ano man po ang magiging consequence o ang magiging resulta ng hindi natin paggawa ng responsibilidad na binigay sa atin. So, para po yan yung kung meron kang pagkakautang sa isang tao, so you have the obligation to pay it. Kasi merong kang trust na in-establish. Now, once you fail to do your obligation by paying your debt, so ibig sabihin nasisira yung trust. So, ganun rin po sa part natin spiritually. God has given us a certain charge. So, which we are accountable of. Bakit po tayo binigyan nito? Kasi, syempre po, kanino pa ba ibibigay ang responsibility on doing things na related po sa gawain ng Panginoon sa kanyang ministry? Yung po mga tao na tinatawag na anak niya. Syempre, ini-expect po sa bawat isa sa atin, since we have the power to work for it, diba? To be able to accomplish it. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng charge ng Panginoon ng isang responsibility na hindi natin kayang gawin. Sabi nga dyan sa binasa natin, babalikan ko po, that good thing which was committed. Okay, ito pong word ditong good thing which was committed is translated to a charge that was given to us. And we will be able to carry it, sabi po dito, by the Holy Ghost which dwelleth in us. So sa madaling salita, binigyan po tayo ng responsibility ni God which we are capable of carrying. Kasi alam naman po natin na unang-una, kapag sinabi po nating anak ng Diyos, ibig sabihin, nandyan po yung certain power which God imputed in us. Diba? John chapter 1 verse 12, sinabi po dyan, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So first and foremost, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, yung moment nag-i-accept natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior, we were able to obtain the power to be called as children of God. Pangalawa po niyan, yung pong banal na espiritu, right after accepting Jesus Christ, dwells in us. So sa madaling salita, nandyan na po yung kapangyarihan ng Diyos sa loob natin na siya pong magbibigay sa atin ng kalakasan to be able to do and accomplish that charge, that responsibility which God has bestowed upon us.
Sabi nga po ni Ben Parker, yung pong uncle ni Spider-Man, di ba? With great power comes great responsibility. And since we have the power given to us through the Holy Spirit, meron po tayong responsibility na sumunod sa Kanya. Gawin yung responsibility natin for God. So, ang tanong po dito, ano po ba yung mga charge ni God sa atin? Ano ba yung mga responsibility na gi-commit? Yung pong gi-commit ni God sa ating balikat. Well, isa po dyan, God charged us to nurture the ministry which He has committed unto us. Ang ministry po, hindi lamang po yan sa pastor or sa deacon o sa mga leaders po sa iba't ibang gawain ng Panginoon dyan sa loob ng iglesia. All of us, child of God, yung pong mga naligtas ng Panginoon, meron po tayong responsibility. Okay? To go hand in hand with the other Christians, with the other member of the church na inurture natin yung ministry ng Panginoon. Another charge is to live our lives that He has granted in such a way na magbibigay po ng glory and honor sa Panginoon. Paano ba natin ipapamuhay ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos? Sa paraan po ba na magdudulot ng pagkawasak o pagkasira ng kanyang testimony? No. So He charged us to live our lives according to His purpose and will sa ating pong buhay. And another charge po na ibinigay niya sa atin is yung pong ma-achieve natin yung special goal. Kasi sabi po ni Paul, di ba, that God has set a goal before us na kinakailangan po nating ma-achieve, kinakailangan po nating ma-attain. And how? By having this so-called unfeigned faith, yung pong hindi nagbabago at hindi nagpapaling-paling na pananampalataya sa Diyos. So, these are some of the charges, some of the responsibilities that a child of God should do. Ano po ba yung nag-motivate sa atin para po maging bahagi ng katawan ni Kristo, na maging membro ng iglesia niya? Di po ba yung pagmamahal natin kay Kristo? Yung pagmamahal natin sa iglesia? So that is the number one motivation po natin. Kaya po in-expect ng Diyos na wholeheartedly yayakapin natin yung pong responsibility na iniatang niya sa ating mga kamay. So hindi po tayo naging bahagi ng iglesia out of pressures ng ating kapamilya, ng ating mga kaibigan. Na tulad po nangyayari sa napakaraming tao na sinasabi na sila'y anak ng Diyos, pero kalaunan ay nakikita natin na tumatalikod po sa responsibilidad na iniatang ng Diyos sa kanila. Why we are in the church? For material gains? Hindi po. Our desires is, of course, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And it will only happen if we will learn how to carry on yung pong charge, yung pong responsibility that God has committed to each one of us. So, ang question po natin dito, ano po ba yung responsibility that we have towards God? So, ang sagot po dito, alam na po natin that our foremost responsibility is to commit our life, our entire life, into God's ministry. So, kahit sabihin po natin na meron po tayong iba't ibang pinagkakaabalahan sa buhay, dyan po sa material na aspeto, well, hindi naman po ibig sabihin na tatalikuran natin yan totally. What we are trying to say it is that in everything we do, we must always recognize God that ang Diyos po ang laging dapat mauna sa lahat ng bagay na ito. Because God has saved us from our sins, and therefore, it is expected po na meron po tayong devotion to give our life to the Lord. Na more than willing po tayo na akuin yung responsibility na sinabi po natin sa Diyos na I am decided to follow Jesus. We are committed to give our life to Him, and yet meron po tayong pagdadalawang isip pagdating ng araw na sumunod sa Kanya. So ito po yung foremost responsibility natin, to commit our life into His ministry. Now, how can we commit our life to God's ministry? Sa paanong paraan po?
So marami pong ways and how we can do our part in accomplishing the responsibility na binigay po sa atin ng Diyos. Unang-una po, by means of our consistent attendance. Diyan po sa mga gawain ng Panginoon. When we say consistent attendance, hindi po ibig sabihin na 24/7 nandiyan po tayo sa loob ng iglesia. Okay, what God is asking from us is to at least majority of our time must be committed diyan po sa Panginoon. Kasi take note, ano po yung sinabi diyan sa Hebrews chapter 10 verse 25. Diba? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. At kasi ang dami na pong mga Kristiyano na ngayon na medyo hindi na po nabibigyan ng priority yung attendance sa church activities. So, napaka-importante po ng ating presensya sa loob po ng iglesia. Napakahalaga po, lalo na sa ating ibang kapatiran, na makita yung presensya natin. Hindi nyo ba alam that there is a ministry in terms of our presence dyan sa church? We do not know that in one way or another, nakaka-contribute tayo sa kalakasang spiritual ng ibang mga Kristiyano sa loob ng iglesia. So the moment na hindi po nila nakita yung presence natin, para pong nakakapanghina, di po ba? So this is our responsibility. We need to commit ourselves in terms of having a consistent attendance. Huwag po nating hahayaan na mabulid tayo sa pagkalimot na dapat maging bahagi po tayo ng gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon ng prayer meeting, every Sunday services, at may mga fellowship. Although meron po tayong pinagkakaabalahan sa mundo, sa mga material na aspeto, at sa ating pagsisikap na magkaroon po ng mga bagay-bagay. Pero again, above all things, dapat po bigyan po natin ng priority ang ating Panginoon in terms of uh, um, being in the presence of our church members. Okay? So remember that our presence matters sa church. Okay, pangalawa po, pwede po nating magawa yung responsibility natin sa Panginoon towards optimistic prayer. So, ilan po pa sa atin dito ang meron pang matinding damdamin sa paglalaan ng oras sa pagdarasal? At the rate of 1 to 100, anong porsyento na lang po ba ang level ng ating commitment to prayer? Meron pa ba tayong isinasagawang mga prayer revival? Meron pa ba tayong ginagawang mga prayer meeting, or di kaya meron pa ba tayong mga personal prayers na ginagawa sa ating buhay? So it is our responsibility to always find the presence of God sa buhay po natin in terms of prayer. Ang dami po kasi sa atin ngayon, mas marami ang complaint sa Panginoon kaysa po ang magpasalamat in terms of prayer. So, minsan po, ang paglapit natin sa Panginoon, ah, sa panahon na lang po na may pangangailangan tayo. Kumbaga, kung yung talagang wala na tayong malalapitan, doon lang tayo makakaisip na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Okay? So in First Chronicles chapter 16 verse 11, sabi po diyan ng mga salita ng Diyos, seek the Lord and His strength, seek His face continually. So ibig sabihin po nito, mga kapatid ko diyan kay Kristo, wag po nating kaliligtaan na in spite or in the middle of our busyness, dapat maglaan pa rin po tayo ng panahon na makipag-usap sa Diyos, because this is our responsibility to have a constant conversation with God. Ang pangit po siguro sa loob ng tahanan, 'di ba po, na ang mga miyembro ng pamilya, ang papa, ang mama, ang mga anak, kahit sama-sama sa bahay pero hindi nag-uusap kasi nakatutok lang lagi sa cellphone o kaya nanonood ng TV. Pagising sa umaga, cellphone ang hawak, pagtulog sa gabi, gano'n pa rin. Humihilik na pero hawak pa rin ng cellphone. So, wala nang oras po sa pagdarasal o sa pag-uusap. So dapat po we need to encourage ourselves to be optimistic po.
in prayer. O responsibility po natin yan bilang mga Kristiyano. It was a charge by Paul to Timothy and at the same time sa atin pong lahat. Pangatlo, our responsibility to become mindful in God's Word. Okay. Kumusta po ang ating devotional moment sa Panginoon? Meron pa po ba? Alam niyo po ba, sa ganitong oras ng gabi, ang sarap ng matulog. You know, I am tempted na ipagpagbukas ko na lang to or kaya sa ibang araw na lang. Pero nung inumpisahan ko po itong devotional ah, program, sabi ko, Lord, kahit pagod, kahit galing sa trabaho, tapos pagkagaling sa trabaho, meron pang aral na gagawin. So, ang sabi ko kahit ating gabi na, kung kaya pang gagawin ko pa rin yung devotional program. Kahit alam ko na medyo hindi na kaya ng katawan, pero the spirit is willing. Okay? So, dapat po, let us be mindful in God's Word. Let us set a moment in our lives na maka-meditate po sa mga salita ng Diyos. Hindi lang po sa panahon ng prayer meeting na makakapakinig tayo ng mensahe ng ating pastor, or hindi lang po sa panahon ng Sunday, during sa church services, na magkakaroon ng Sunday school o kaya ng divine worship service message. So hindi lang po sa mga ganong pagkakataon dapat linangin natin ang ating mga sarili sa mga salita ng ating Panginoon. We need to take time to set apart po dyan sa buhay natin na ito yung talagang itatalaga natin na portion to be in the presence of God. Okay? By reading His Word, by meditating it. Diba sabi diyan sa Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So how is our meditation? Kumusta po? Diba? So mas malaki pa po siguro ang oras natin sa maraming bagay kaysa po sa oras natin para po at least makabasa ng isang verse dyan po sa Biblia. So let's take time to be mindful in God's Word, because that is our responsibility as children of God. So, another responsibility po natin na inatang po sa atin ng Diyos is to observe modesty in attitude. Modesty in attitude. Okay? Ano po yung ibig sabihin natin nito? Kinakailangan daw po as a member of the body of Christ, bilang pong bahagi ng iglesia, at humahawak po o bahagi po tayo ng isang ministry ng Panginoon dyan sa kanyang church, we need always to have this so-called regular check-up po ng ating mga sarili. How are we? In the sight of God. So, baka medyo nagiging mapagmataas na po tayo sa harapan ng Panginoon, kaya hindi na po natin siya tinatawagan. Siguro, medyo materially o financially speaking, medyo able tayo, kaya nakakalimot na tayo na mamalagi sa presensya ng Diyos. Di po ba? So, the more siguro na pinagpapala tayo, the greater yung init po na ating maramdaman na hanapin yung presensya ng Panginoon. Ang sabi nga po diyan sa 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kasi hindi po natin alam kung kailan po yung panahon na pwede tayong manghina. Kailan yung panahon na pwede po tayong makaramdam ng kalungkutan sa buhay dahil po sa mga problema. So, for better or for worse, either in sadness or in happiness, lagi po nating ibaba ang ating sarili dyan po sa paanan ng Panginoon. We need to humble ourselves in the sight of God. And aside from that, i-reflect po natin yung humility dyan po sa ating buhay sa harapan po ng mga tao. So modesty and attitude is twofold. Sa harapan po ng Diyos at sa harapan ng tao. How do we deal with other people? Kinakailangan po i-embrace natin yung humility. So, wag po nating titingnan ng ating sarili na napakataas na compare po sa iba. Tulad po na sabi ni Paul, in all situations, he learned how to be in a low level, at pwede po niyang gawin na nasa taas rin po siya. But every time we do it, he always remember kung sino siya sa harapan ng Diyos. So, ganun rin po dapat tayo. Okay? And another responsibility po is we need to imbibe unity. So tandaan po natin, bilang bahagi po ng iglesia, bilang anak ng Panginoon,
we must always remember that our responsibility to imbibe, ibig sabihin, let us promote unity, hindi po discord. So pagsikapan po natin na mabuhay bilang mga Kristiyano na ang nasa puso ay itaas kung ano po yung tama para po nang sa ganun ay makita natin na yung ating pong pakikipag-isa sa ating kapwa Kristiyano ay hindi po masisira. Sabi po diyan sa Psalms 133 verse 1, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." So are we striving to be united with one another? So baka po mamaya kahit sa loob ng iglesia o sa ministry kung saan po tayo kabilang, merong kaunting faction o meron pong ah, umiigting na tinatawag nating bagay na pwede pong mag-create ng division. So, wag po nating hayaan na gawin po yan na way ni Satan para po ma, mapanghina niya ang gawain ng Panginoon. So, kinakailangan po na lagi po nating ilagay sa ating puso that the Christ that we have in our heart is the God that always strive to see His children na united, 'di ba? In His presence. Kasi meron po tayong isang spirito, ang spirito ng Panginoon. So, dapat po this common spirit that we have, yung po magbabind sa atin as one. So, responsibility po natin 'yan. Okay? To imbibe unity. And lastly, it is also our responsibility as a Christian, as a child of God, and as a member of the body of Christ, ng iglesia, na we need to thoughtfully serve the Lord. Ano po ba yung uri ng pagsisilbi natin sa Panginoon? Kasi once we really serve the Lord wholeheartedly, yung po mga na-mention ko kanina na mga responsibilities ay magagawa po natin. Yung consistent attendance, yung pong pagiging optimistic sa pagdarasal, yung pong pagiging mindful sa mga salita ng Diyos, yung pagiging modest sa attitude, at yung pag-imbibe po ng unity, magagawa natin yan kung meron po tayong thoughtful na service na binibigay sa Panginoon. In 1 Peter chapter 4 verse 10, malinaw po na sinabi sa atin diyan, "As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God." Remember that we are saved by grace through faith. Yan pong grace ni God ang siya pong lilikha ng isang puso at isipan na ang tanging layunin ay magsilbi ng totoo at taos-puso para sa Panginoon. Because if we are serving the Lord wholeheartedly, magagawa po nating ma-reflect yung kanya pong liwanag sa ating buhay at mabibless yung mga taong nasa paligid natin. So, ladies and gentlemen of God, let us always remember that as a part of the body of God or the body of Christ, it is expected that we will be taking wholeheartedly yung pong charge na ibinigay po sa atin. So, we can contribute to the life of God's ministry by giving our entire life, our mind and heart, dyan po sa kanyang mga gawain. So, we need to do our responsibility bilang bahagi po ng iglesia at bilang anak po ng Diyos. So, we must strive to work together, help each one of us para po mag-grow spiritually. Kasi nangangailangan po tayo ng presensya ng bawat isa. We cannot survive alone. Kaya nga po nasa church tayo dahil po alam ng Panginoon ng ating kalakasan ay pwede po nating mahugot mula po sa ating mga kapatiran dyan sa iglesia. In Psalms 92 verses 12 to 14, ang sabi po dyan ni Psalmist David, "The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the court of God." So, we will grow continually in Jesus, again, if we will learn how to embrace and take the charge that He has given to all of us. Remember, in responsibility, there is accountability. So, ladies and gentlemen of God, nawa ang mga salita ng Diyos ngayong gabi ay magbigay po sa atin ng pagpapala at maging inspirasyon po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa pagsama sa akin virtually dito po sa ating live devotional program. Isara po natin ang ating
pagnininilay sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pagdarasal. Panginoong Diyos naming Ama na nasa langit, lubos po kami nagpapasalamat, O God, dahil po sa iyong kadakilaan, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord, thank you so much. Sa buong maghapon, O God, ng mga gawain na amin pong hinarap, hindi ka po nagkulang sa paggabay sa amin. At ngayon po, Panginoon Diyos, tutungo kami sa pamamahinga. We are asking you to please be with us, O God. Keep us safe and secure from all alarms, O God. Ang iyong mga anak na nasaan mang panig ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, maging yung mga nasa labas po ng aming bansa, O God, na naaabot ng programang ito. Panginoon Diyos, my prayer is, bless them, O God. May your face always shine upon them, O God. Give them peace. Give us peace, Lord. Lord, thank you sa mga words na iyo pong binigay sa amin ngayong gabi. There are times, Lord, that we fail to acknowledge that there is a charge that you have given us. Isang responsibility po na yung inatang sa aming mga balikat. Help us, Lord, to always be remember about it, O God, at magawa po namin sa pamagitan po ng kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu na nananahan sa aming buhay. Lord, help us na magawa po namin itong commitment namin sa iyo. Give us strength, always, knowledge and wisdom. And above all, O God, help us always to allow your will na siya pong mag-rule sa aming buhay sa bawat araw, sa bawat oras. Salamat po, Panginoon Diyos. Humingi po kami ng kapatawaran uli sa mga kasalanan aming nagawa. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po muli for joining me virtually dito po sa ating devotional program, Into His Presence. God's willing, magsama-sama po muli tayo. Same time, naway pagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Have a good night rest. God bless us all and to God be the glory.